Hi guys! So, it's me again. And nung last time nga shinare ko sa inyo yung top 5 tips ko kapag mag-apply kayo ng US visa. Ngayon naman guys is i-share ko sa inyo yung 8 questions and yung panghuling sabi niya na ay approve. Hindi ko lang siya i-share sa inyo, bibigay din ako ng tips and kung paano ko siya sinagot. Nga pala guys, ilalagay ko sa comment section sa baba yung link nung aking video nung nakaraan which is diniscuss ko nga yung top 5 tips ko pag nag-apply kayo ng US visa from the Philippines. Before nga pala tayo mag-start, please don't forget to like and share and subscribe itong videos natin. And ano pang hinahantay nyo? Tara guys, discuss na natin to. Recap lang ang aking case. Married ako and first time kong mag-travel abroad. May work ako and then si Mrs. meron din. Okay, so yun lang information na ibibigay ko sa inyo. And lastly is yung edad ko is 30 plus. Good. Make sure na presentable kayo and ready kayo pag iaharap nyo yung case nyo sa consul. Make sure na mukha kayong tourist and din mukhang hindi kayo mag apply. Don't bring too much documents dahil wala rin time yung consul natin or yung consul na i-read or basahin yung mga documents nyo pag nag-apply kayo ng B1, B2 US visa or tourist visa. Ibibigay ko pala itong mga tips na to para meron kayong guide and alam nyo kung paano nyo sasagutin and or alam nyo kung paano nyo i-build yung case nyo sa consul. Ngayon, nung nakaraan may nagtanong sa akin, kailangan daw ba is may show money, hindi nyo kailangan magpakita ng pera or meron kayong laman na pera sa bangko dahil hindi rin yan kailangan ng consul. I think guys, based sa experience ko, ang kailangan nyo lang ay maging honest. Okay, so let's start. Okay, ang unang tanong ng consul ay, where in the US? Guys, itong tanong na to ay very straightforward and wag na kayong magpaligoy-ligoy. Sabihin nyo na lang kung saan nyo planong pumunta sa US. Tulad sa akin, ang sinabi ko ay Los Angeles, California. Tapos, dinagdag ko lang na gusto kong mag-visit sa Griffith Museum and Beverly Hills. Kung ano rin yung nakalagay sa aking DS-160. I-additional nyo lang yon pero briefly lang. After akong tanungin ng consul ng where in the US, bigla niya itong isiningit. So, biglaan to guys ha, makinig kayo, biglaan. So, more likely this is a panghuli na question or pang-catch na question. Ang pangalawang tanong ng consul ay, are you visiting someone? Ngayon guys, ito is medyo tricky which is diniscuss ko na din nung nakaraang vlog ko. Dahil ito guys, para sa akin, kung kayo ay tourist, more likely dapat wala kayong bibisitahin na tao sa US. Ang gagawin nyo lang ay magtutour kayo, magbi-visit kayo, yes, pero na mga tourist spot sa US. Hindi kung sino. Kasi ang tanong niya dito, are you visiting someone? Hindi niya tinanong na what places are you going to visit. So more likely, this is a tricky question na kailangan hindi ka mag-stutter kasi dito mauhuli ka ng consul kung nagsisinungaling ka. More likely kapag of course, alam naman natin, ang ating mga consul ay magagaling yan guys. So, hindi nyo sila maluloko. Pagka nag-stutter ka dyan and talagang meron kang intention na bisitahin sino man, tapos hindi mo i-declare, malalaman nila yan. Kaya ako, I bet, kailangan sabihin nyo yung totoo, ano yung mga places na pupuntahan ninyo. Huwag kung sino yung pupuntahan ninyo. Huwag kayong magsisinungaling. Okay guys, after natin ma-establish sa consul kung saan tayo pupunta at kung may bibisitahin ba tayo, meron or wala, ang next na question naman sa akin ay, who are you traveling with? On my case, I have a plan to travel with my wife. Ngayon guys, sinagot ko yon. I am traveling with my wife. Tapos, ayun lang, very straightforward. Sagutin nyo lang kung sino yung kasama nyo mag-travel. Wala nang paligoy-ligoy, very straightforward lang. If may gusto kayong i-discuss na additional, pwede nyo sigurong briefly sabihin kung may gusto ko yung i-explain. Pero on my case, I'm just traveling with my wife. Kaya sinabi ko, kasama ko. Bakit ayaw nyo ba kasama mga asawa nyo? After ma-establish ni Consul or matanong ni Consul kung saan kami pupunta sa US at sino yung magiging kasama ko, ngayon is parang nag-change topic na si Consul. Napunta naman ngayon yung focus niya doon sa magiging kasama ko papunta ng US. Which is, ang naging tanong niya sa amin ay, does she have a valid visa? Ngayon guys, dito sinagot ko lang ng direct si Consul na
no, my wife doesn't have a valid visa, pero she's applying and naka-fill up na siya ng DS-160 form. Then, nagluluk lang siya or nag-check ng schedule na mag-fit sa kanyang working schedule. So, ganun ko lang siya guys sinagot. Ngayon, very straightforward lang din yun guys. Be honest, wag na kayong magsisinungaling. Kasi more likely, sabi ko nga sa inyo, malalaman niya ng consul. They have all your records. Kung wala talagang visa pa yung kasama mo, sabihin mo wala. Kung meron, meron. And then magtatanong siya for sure ng additional details. Pero, ayun nga, just be honest kasi more likely, malalaman din talaga nila kapag nagsisinungaling ka. Okay? After ng mga questions na yon, ang tinanong naman ni Consul is bumalik sa akin. Ang tanong niya sa akin is, what is your work? Ngayon, very straightforward lang din to, so hindi nyo na kailangan magsinungaling, hindi nyo rin kailangan gumawa ng kwento. Sabihin nyo kung ano yung trabaho ninyo, and ilang years na kayo doon sa pinagtatrabahuhan ninyo. Ano yung position nyo, ilang years na kayo, ganun ko siya sinabi. Ano yung position, ilang taon na ako sa pagtatrabaho doon, sa work na yon, and ano yung company, saan siya nakabase. So yun guys yung ginawa natin na structure para malaman na ni Consul, wala na siyang additional na tanong about your work. Kasi you're telling the truth, yeah, just plain the truth. So work lang, pero mas madali kung ganun nyo siya i-structure kasi mas mabilis maintindihan ni Consul and makukuha niya lahat ng information. So ulitin ko lang, anong trabaho mo, ilang taon ka na sa trabaho mo, okay, and ano yung ginagawa mo, tapos saan located yung work mo. Okay? Yun lang guys. Ganun yung siya structure para mabilis maintindihan. After malaman ni Consul kung ano yung work ko, tinanong niya naman, ito additional question about sa work ko. Tinanong niya ako, does your work have a hybrid setup? So guys, very straightforward again. Nung nag-apply kasi ako for US visa, meron akong work full-time and 100% on-site kami. So sinagot ko lang si Consul na no, 100% on-site. So, ganun lang guys. Very straightforward, direct lang. And then, wala na siyang tinanong pa doon additional doon. Kung meron kayong gustong i-add, kunwari hybrid kayo, explain nyo lang siguro. Sabihin nyo na hybrid kayo, tuwing araw-araw ka pumapasok, tuwing araw ka na sa bahay. So, explain nyo lang ng maayos sa Consul. After ng mga questions na yun, bumalik ulit yung tanong kay Mrs. Ang tinanong naman ngayon ni Consul about kay Mrs. is, what is your wife's work? Again guys, very straightforward for the end time. Sinagot ko lang si Consul. Same structure kung paano ko sinagot kung ano yung work ko. Okay? Ano yung position, ilang taon na, ano yung ginagawa, at saan nag-work. Ganun lang guys. And siguro advantage dahil ilang taon na si Mrs. sa work. 7 years, 8 years. Sobrang loyal ni Mrs. Hindi lang sa work, pati sa akin syempre. And then, guys, ito na yung last question. Ang tanong ni Consul is about sa amin ni Mrs. Have you traveled with your wife outside the Philippines? Sobrang hirap nito guys. Swear. Kasi dito, honestly, hindi pa kami nakapag-travel ni Mrs. abroad. Sinagot ko si Consul na no. Kasi ayoko magsinungaling guys. Malalaman at malalaman kasi nila pagka nagsisinungaling tayo. And, di ba? Hindi man din na malaman guys, honesty is the best policy. Always, yeah. So ngayon, paano ko to sinagot? Sinagot ko yung question niya muna. Sinabi ko no. Kasi hindi naman talaga. Pero, alam mo kung ano sinabi ko? Ito pa lang, sasabihin ko pa lang. Ang sinabi ko sa kanya guys is, no, we haven't traveled outside the Philippines, but we have a lot of travels here in the Philippines. And guys, totoo yun. Dahil marami na kaming pinuntahan ni Mrs. Halos lahat ata ng bayan sa North, pwera lang sa side ng Cagayan, di pa namin napuntahan. Sa social media namin, makikita nyo talaga na we are a traveler. And gusto lang talaga namin pumunta ngayon sa ibang bansa. Ganun ko siya sinagot. Ang hirap dun sa akin kasi hindi natin alam kung dun ba sa question na yun is madedecline ba tayo or ma-approve. Pero guys, I choose to be honest. Kasi guys, sabi nga sa atin, honesty is the best policy. And wag na tayong magsisinungaling. I know, gusto nyong magsinungaling, matatempt kayo, pero ako I highly suggest, wag na. Okay? And then after nun guys, sabi sa akin ni Consul, approve.
Hindi yun nag-sink in kagad sa akin. Nung umalis ako dun sa tapat ni Consul, parang sabi ko, totoo ba? Approve na ako? Naglakad muna ako guys. Pinalipas ko muna, nag-CR muna ako. Tapos paglabas ko, hindi pa rin siya nagsisink in sa akin. Tumawid ako sa kabila kasi doon ako nakapark. And ayun guys, nagsisigaw na ako sa loob ng sasakyan. Honestly, hindi ko ini-expect na ma-approve ako, pero ayun, with all the preparations na ginawa ko and all the honesty na ginawa namin, nagbunga yun lahat. So sana kayo din is ma-approve din kayo sa inyong application for B1, B2 tourist visa. Guys, hingi lang ako sa inyo ng konting favor, paki-subscribe ako, paki-like yung aking videos, and then comment lang kayo dyan if meron kayong mga questions. More likely, ganito din yung sasabihin sa inyo ng mga coach na nandyan outside, pero ako sinishare ko sa inyo ng libre dahil gusto ko maging prepared kayo pagka kaharap nyo na yung consul sa inyong mga interview for the US tourist visa. And ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig and please support me by subscribing my channel ulit-ulit. Pero yeah, nagpaparami talaga ako ng subscribers dahil gusto ko pang mas makapag-share ako sa inyo ng mga tips lalo sa pag-travel, pag-apply ng visa, and hindi lang yun guys. Tungkol sa buhay, magkwentuhan tayo, comment lang kayo dyan. And then see you on my next vlog. Thank you!